Okay, okay po, demo. The demo ni Josel. Ano siyan? Na product dev. Go. Sige yan. So, ano idea mo na nito? Ang idea is para mag-train ka sir ng sarili mong AI through recording. So basically, nire-record mo. Nagre-record ka, kunyari sasabihin mo, I am Josel Caldera. And then at sa back-end nito, ang pinaka okaypo.com na to is meron na siyang tinitrain na AI based doon sa transcript ng pinaka recording mo. So for example, record tayo. So hello, my name is Josel Caldera and I am recording this audio to create an AI agent, twin. Basically, hindi mo na kailangan din talaga i-explain na gumagawa ka ng AI since automated na siya sa likod. So stop natin siya. Sa part na yan, pinaprocess niya na yung audio recording. Yan. So basically yan, gumamit din tayo ng whisper model dito para makuha natin yung transcript ng pinaka-audio recording. Then at the same time, summary. Yung summary dumaan din sa LLM yun para mas pagandahin yung transcript na meron tayo. Then at the same time, pwede natin pakinggan yung parang pinaka-recording din dito. So yeah. And then also, meron tayong feature dito na posting. Sa posting, ang gagawin nato is nag-generate din siya ng image using Byte Plus. And then yung image na yun, rin siya, based dun sa transcription. So, if detailed naman yung pagkakasabi mo, yung image na magagawa is very related naman or relatable or one. Ayun, so hindi ako makapag-post. Ano na? Hindi ako makapag-post eh. Wala na. Nag-pull out yung mga investors. Bagsak yung stock. Bagsak yung stocks natin. Paano ba yan? Hindi. Ano yan? Feature kasi yan, sir. So, ang gagawin natin dyan, ang close natin yan. Tapos mag-record lang tayo kasi ang kailangan natin gawin is makapag-create tayo ng AI model. Yung posting, siguro second option na natin yun. For now, Puro ka excuses. AI. Okay, so may ikikwento ako sa inyo tungkol doon sa recent development namin for Okay Po. So mabilis lang. We are trying to build Okay Po pambansang page, pambansang link ng Pilipinas. So this would be okaypo.com. And then so okaypo.com, it's kind of like a Linktree version of for the Philippines. Pero ang idea for every ang tawag dito? For every button, magiging AI agent din siya. So yung AI agent, ito yung itsura niya. Ganito yung itsura niya sa likuran. So ito, may share ako sa inyo mabilis tungkol doon sa Okay Po namin, Okay Po project. So anong Okay Po? Anong dream natin sa Okay Po? Okay Po would be, ang tawag namin dito, pambansang link ng Pilipinas. So it's basically an extension of your, hopefully ang application would be an extension of your TikTok profile. Kung saan makakagawa ka ng, for example, this one, chatbot. So it's like a page na magkakaroon siya ng multiple functions, anywhere from becoming a store. Tapos imaginein mo, ito yung page mo. Ganito itsura niya sa actual deployment. Petron. Petron ba? Gasol. Gasol. So yun o, Okay Po Gasol, ginagamit ng Gasol. And then ganito maging itsura niya. So every product is an AI by itself na pwede mong i-chat. So pag chinat mo yung AI, ganito yung magiging itsura niya. So magre-respond siya sa lahat ng question all the way hanggang pwede mo siya i-check out. Ngayon, ito yung mga challenges namin of the past. Ang itsura niya sa backend, saan yung prompts, Rai? So ito yung mga prompts niya. And then makikita nyo, sobrang daming prompt parameters na kailangan namin i-create to basically make AI accurate. So for example, kunwari ito, FAQs. Ito iba na to, hindi na to doon sa Gasol. So makikita nyo, ang daming logic and instructions, even though it's still natural language processing, programming processing. Even though it's natural language processing, kailangan mo pa rin ng logic-oriented na mga developers to basically create a prompt for you. So ang tawag po natin dito, prompt engineering or context engineering.
Now, ngayon, ang challenge namin dito, gusto na namin to sana i-launch. Ang problema lang namin dito, yung available workforce saka i-maintain to at scale. And we don't want to go in the direction na very confusing pa, even for the side of the developers and prompt engineers sa i-build. So, ang hirap i-maintain. So, gusto namin ipasa yung creation ng AI, yung intelligence, tsaka train ng AI, diretso sa mga end users. So, paano namin gagawin yun? Pero nung So imagine niyo, ito yung future na ng okay po in the future. So mangyari dyan, kunwari ito yung AI agent mo, imbis na minamanage mo pa tong prompt, sobrang daming dynamic prompts na binibuild mo pa para maging accurate ang AI mo, aligned and accurate. What if ang AI natin in the future, ganito na itsura? Yan, nakita nyo, kumukurap-kurap pa. So ibig sabihin, ito yung future ng AI namin. Hindi na siya dinedesign via context engineering prompts dun sa web app, pero dun sa mobile app mo, kinakausap mo na lang yung AI mo everyday. For example, for a particular topic, for a particular product, kinakausap mo yung AI mo. Tapos yung AI mo, magbibigay sa'yo ng mga questions everyday sa mga bagay na hindi niya alam. Tapos kikwentuhan mo na siya ng kikwentuhan. So yung mga kinikwento mo sa kanya can either become a content na pwede mong i-publish later on sa Okay Po ecosystem. Or pwede siya maging materials na nagtitrain yung AI mo becoming smarter. So ano itsura niya? Pag nag-stop ka ngayon dyan, makikita mo dito sa... So hintayin natin yun, no? Hintayin natin. Dito na ba? Nag-error. So parang ang ultimate... Ang ultimate... So imagine niyo yung simpleng thoughts mo lang na voice recorded. Diba? Pag pinasa mo na sa cloud, the cloud can basically assemble multiple LLM models para i-transcribe siya, pagandahin, i-summarize, lagyan ng photo, lagyan ng video, lagyan pa ng sounds, di ba, ng songs. So, in the old days, ang pag-create ng content, you assemble all of the raw materials outside and then upload it as one big file. Pero in the future, it's just a raw file na audio na nga lang tsaka transcript pa ipapadala mo. So, kaya natin lightning fast content creation, i-upload siya, tapos i-assemble na ng mga AI models yung content mo dun sa feed later on. So parang ito yung idea. Kunwari, nag-vlog kami tungkol sa Tech Internship Day from 200 applicants to 40 finalists. Pangit lang yung ginamit na, pangit lang yung generate na image. Huwag nyo muna pansinin. Pero that's a very idea of it. Later on, pwede mo ilagay yung mukha mo, tapos yung mukha mo, imamatch na dun ng AI, pagagadain yung content mo. So imagine mo habang nagvo-voice vlogging ka lang. Voice lang. Transcribe, pwede siya gumawa ng isang buong article tungkol dun sa isang buong kinikwento mo. Tapos pwede siya gumamit ng mga different models para gawing video or image yung raw na voice vlog mo lang, and lagyan ng mga music. So sobrang daming applications niya. And ang ini-envision namin dito, this would be your extension sa TikTok profile mo. Kasi ang TikTok right now is becoming more complicated sa mga policies and guidelines niya. So if you have a link in bio, tas dun mo mako-continue yung mga storytelling mo sa mga products mo nang hindi mo masyado iniisip yung mga policies. Basically, it's an extension na pwedeng punta ng mga followers mo. And then you can create more contents na simplified contents kasi voice vlogging lang siya. And then you have a lot of AI tools to improve your content creation, make it fast, and improve it. So yun yung journey na so far. Day 1 kami ngayon. We're supposed to onboard 10 users. Baka nag-move na tomorrow dahil kasi wala sila dito. So 10 users internal. Next week, 100 users internal. And then 1,000 users 2 weeks from now. We would open it to the public siguro on the 1,000 users. So first come, first serve na muna kasi we're still trying to manage all the feature, beta ng mga features namin tsaka mga bugs pa na minamanage. Okay po? Okay po. Okay po? Oh, kita yun, nakakontent na ako. Puro ka bugs eh. Lakas mo maka-okay po eh. Ba't ako, sir? Okay, gotta go.